DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-uusap. Pero pwede ka rin masran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Magandang umaga. Welcome to Karambola kasama sa Himpilan. Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website DWIZ882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang DWIZ app for iOS or for Android para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming mga social media accounts, Facebook Live and YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe sa DWIZ 882. May para dun sa mga nakikinig sa amin sa radyo, may text line po kami 0999-376-6768. Ulitin po natin 0999-376-6768. Ay, sa social media pala, huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe, and comment sa aming very exciting comments page. Mapapanood din po kami sa aming digital free TV, Aleo 23 sa Sky Cable, we're on Channel 72, sa Signal, Channel 24, sa TV Plus Channel, we're on 27, at sa GMA Afford the Box, Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Huwag pong kakalimutan, mag-rescan lang po kung hindi lumilitaw at makikita nyo na po ang Aliw 23. Magandang umaga. Morning. Hi. Morning. Good morning. Chapter morning. Chapter close. Linaw ko ngayon. Oh, kinis Oh. Linaw. Okay. Very bright. Yes. Chapter closed. Friday. Chapter closed 100 years of Henry Kissinger. Ayo. A life will live. So, Matindi, yun, maraming kontribusyon. Henry Kissinger. Yung Vietnam War, siya nag-ayos. Siya yung nag-navigate yung opening up nun, to China. Siya nag-ayos for the US. Matindi ang ano ni... 100 years old? 100 years old. 100 years old. Matindi siya. Sarap yun. Ang dami niyang mga ang dami niyang pinagdaanan. Maganda ang kanyang talagang kontribusyon sa bayan, sa bansa, sa mundo. Of course, chapter close din yung Katniel. Diba? Ay, hindi dapat Muntik na walang klase. Muntik na wala, dami. Daming walang, yes. Talagang nagdadalang hati. Emergency? Disaster? Parang, State of emergency. Malapit na. Calamity. Malapit na. Kasi bumabaha Malapit na. sa mga fans. Marami ba talagang fans? Mukha. Oo. at Trending siya saka ano sila? 11 years matindi ang kanilang digital presence. So, romance. Tindi ng in cyberspace. Yes. Matindi. Romance in cyberspace. Nag-trending talaga sila. Trending sila. 11 years ba naman? And then, marami mga parties. Meron nga 75 years. Oo. Ay, talaga. Grabe. Hindi kasi, as far as love teams went, yes. di ba sila yung matatag? Ang dami nang nabuwag. Sina Liz, dami nila. Di ba? Ang daming nabuwag. Tapos, going strong. Well, at least that generation. Sila yung generation. Sila yung last man standing yata from that batch. Parang yung Guy and Pip noon. Yes, parang ganun. Oo, ganun din yung baha. Rogelio de la Rosa, Carmen Rosales. Ganun. Medyo yanig talaga yung Yung Fernando po at Joseph Estrada. Ay, hindi. Mali yun. Parang lalaki pala yun. Oy, pero pagkakaibigan nun. Matindi yun. 7 gatang yun eh. Oo. Kasama? Low-waist gang. Namang tatlo yan. Si FPJ, si Erap, and Eddie Romero. Yung director nila. So, maraming nakwento yung mga yan sa akin eh. Bigla lagi siya ubis ka rin. Hindi. Biyernes. Pare Friday tayo eh. Kultura yan. That's pop culture. Di ba? We have to mahalaga yan. take care of our
Mabalik tayo kay Henry Kissinger. Yan talagang titan sa Matindi. strategic Nobel Prize, diplomacy. Peace Prize yan. Nobel Peace Prize. Natotoo. Meron din naman tayong Nobel Peace Prize. Natotoo to. Natotoo. Natotoo. Hindi. Talagang nilakad. Meron pala Hindi nilakad. may falsifikado pala nun. Hindi, well, totoo rin, pero nilakad. Ito, hindi nilakad. Nag-contribute ito sa totoong global peace, etc. Yung ganon. Peace talaga. Nobel Peace Prize. Yung isa, hindi. Anong isa? Sino? Yung isa, marami. Ano mga pinaka-inarkitekto ni Henry Kissinger? Ang dami. Tayo na Yung opening, opening up yung ng Vietnam China. War. End of the Vietnam War. Isa yung tunay na globalization, Pagdating sa peace. Batang-bata pa siya noon. Pagdating sa international 50 years. relations, pioneer siya dun guro sa, yan. sa pagbukas ng Pati yung pag-aayos ng mga conflicts at lahat. Conflict resolution. Meron din naman tayo ganyan. Meron din. Si Teddy Boy. Si Galvez. Galvez. Okay. Ayun, peace. Peace, ano yan? Hindi. Ano yun? Parang nagsalita. Enhancement of conflict. Nagsalita na yung military. Enhancement of conflict. Hindi pa naman daw peace talks to. They're trying to explore. Exploratory. Explore the possibility of hindi pa daw nag-resume ang peace talks, and therefore yung mga bumabanat sa gobyerno relax muna kayo. Hindi naman daw ibig sabihin nito matitigil na yung operations ng armed forces laban sa mga terrorists. Nobody's saying that. Hindi yun daw ang reaction na nakuha ng military. So therefore, nagsalita si General Browner? No, si Defense Secretary. Si Sekibo. He has to come. Nilinaw nila, hindi pa po peace talks. We're exploring the possibility. Exploratory to? These are exploratory talks. Exploratory is neither here nor there. Post-exploratory. Sure. Prior joint to... statement sige, sure. Pero ano yun, in light of the reviving of the proclamations for amnesty, you can't argue with that. Those are documents. Ni-revive yung National Amnesty Commission, may joint statement sa Netherlands. Tapos ngayon sasabihin ninyo, hindi, iniisip pa lang namin yung... Hindi, yung joint statement sa Netherlands kasi sinasabi nila Oslo. Sa Oslo, they're establishing the protocol. Yes. Hindi pa nila sinabing may peace talk na. Okay. Malinaw yun doon sa statement ni Galvez. So why are you establishing protocols if there's none? Just in case hindi, doon pa lang sa protocol kasi pwede nang mabare. Becomes explored. Pag hindi sila nakapag sa framework. Sa framework. Protocol, peace talks is a goal. Pero nandun na sila on the way to that. Meron requirement. There is a process. For both sides to go to the negotiating table. Okay. Yung requirement na yun yung pinag-usapan ngayon. Yun yung sinasabi nila na protocol. There is a process. So hindi pa tayo bumibigay doon sa mga hinihingi ng protocol. Halimbawa, yung pakawalan yung mga peace consultants, prisoner, tanggalin mo yung terrorist, tanggalin yung tag na tanggalin yung tag ng terrorist. Yan yung mga pag-uusapan pa bago sila mag-usap sa negotiating table. Pero wala pa ako dyan. Malabo yung hinihingi. Habang wala pa sinasabi ang Secretary of Defense, wala pa akong dyan. Hindi ako bilhin. Yun na sinabi niya. Alin? Yun ang statement niya. Exploratory. Exploratory pala. Threatening to peace talks. Kasi binakbakan na sila. Kasi ang dami ng demands. From within the ranks. Hindi, at saka maraming demands. Yun ang dinig. Yun ang news. Kasama yan sa pagpapasok ko sa negotiation on a position of strength. Kaya nga si Henry Kissinger pinag-uusapan natin, di ba sila, binam muna yung Hanoi. Tama ba? Binam yung Hanoi o yung... Hindi. Yung border. As far away as Cambodia and Laos. Tinira nila para may... Carpet bombing sila doon. Para in a position of strength sila. Softening the ground. Ang tawag dyan noon, yung kay Detente. Detente? Detente. Carpet bombing, nag-carpet bombing sila. Detente.
Carpet bombing. Yan, Kasama sa dita. nag-carpet bombing muna sila. Oo. On the surface, Oo, pero kinarpet pero bombing. iba yung ginagumagawa. Nag-carpet bombing. Ganyan ang You like peace. that? Ganyan ang peace negotiations. Ganyan. Ganyan yun. Ganyan. We have to learn from Well, American ganun diplomacy. din naman ha? yung negotiating table sa atin. Oh. On the surface, Dayton. may nag-uusap tayo, Oo. doon sa countryside, sinusunog yung mga equipment. Pero to be fair, continuing ang operations against the insurgents / terrorists and so Ang ayon sa isang report, 1,000 na lang daw ang forces niyan. Talaga. siguro kasi last year 4,000. Hindi naman ganun. Ang dami 4,000. nagsusurrender. Ano lang yun, estimate. Libo-libo nagsusurrender. Eh, Estimate. dami rin nilang pinapatay And there are na only, sumurrender. 15 fronts na nabuwag na yung 5 fronts. May 15 Ang dami. Sobra namang konti na lang. nababa ng 1,000. Oh, sobrang bababa yun. Okay. Ano yun, medyo, Ano yun, tumigil na sila. Aspirational. Hindi, wala na kasi silang dati, di ba, may mga... the sources of funds, etc. and everything, Saka medyo nag-ano rin sila. Dati may mga PR yung video na nag-ano sila, nag-drills, exercises, gano'n. And there is Hindi, a, tsaka ang media, hindi na rin sila pinapatulan Oo ngayon. nga, medyo. saka there is, Inquirer na lang ang... Sobra ka naman. there is a real, reformation within the ranks. Tsaka Kasi, Rappler. yung within the ranks, medyo sila, rin. Kasi may mga bata na, iba na eh. Iba na. Marami nangyayari sa loob. Para rin sa ating society, may millennial, may Yeah, mga Gen Z, ganon. may Yes, ganon. yes. Ibang pananaw. Iba pa So na. sila din ganun. Iba. Of course, Tapos epektado sila. medyo may edad na ina-echipuera nila yung mga ideya. May mga, Good din eh. May iba na pagod na rin eh. Well, They've been in it nakakapagod for din. so a long. general, niyan, is exactly the same as our society. Marami Kaya pagod kasi sa ang mga thinking, nang, it behooves every administration To try. to try to finally, Oo. end. So lahat ng administrasyon after EDSA, lahat yan nagkaroon ng attempt. Ang problema, hindi nagiging successful dahil walang meeting of the minds. Bago pa lang mag-peace talk, bumabagsak na yung usapan Okay. sa ano pa lang, sa protocols pa lang, tapos na. So, paano magkakaroon ng peace talks? Wala. Di ba? Lahat kay Duterte bumagsak. Hindi pa nagpi-peace talks, ha? Wala pa doon sa actual na how do you lay down arms, yung mga ganon, integration, mga maraming pag-uusapan yan. Bago pa yun, doon pa lang sa demands nung side ng NDF, CPP, NPA, tapos na. Wala na, hindi Ito naman, bibigay. para naman sa palengke yan, sa Ano? Sibuyas, sa SRP, medyo may tawad later. Pero lagay mo muna yung first price mo. Tatawad? Oo. Pero ngayon, Best Si ano, price hindi mamaya. tumatawad, si Chalex, pero at this point in time, baka mas conducive Talaga. ang environment, yes. Baka ano, Baka. kasi merong third force. Well, isa yun, at the Sino same yung third time, force? at the same Sino time, yung third force? mayroong mga I think marami na rin sa kanila gusto na rin tapusin ito. Aha. But the ills of society and Well, you anime that were there in you the don't have to, 1970s remain. You don't have to wage armed struggle. Yun ang Yeah. parang utos. Parang, Yan. Kamukha nito, si DTI Secretary Fred Pascual, pumunta na ng Divisoria, patay na kayo dyan. Tayo dyan. Oh. The ills of society. Diyan pa. Kailangan daw po siya mag-inspeksyon ng mga Christmas season items binebenta dyan sa Uy, Divisoria. tama naman yan. Mga tog na kayong lumalabag sa suggested retail price. May ano yan. Ito daw po kasama doon sa wider effort ng DTI. Yeah, right. Why Okay, wider. Wider than what? Wider effort Okay. sa monitoring. Sure. To make sure daw the Filipino families have something during Noche Buena. Kita mo, nasa puso niya ang mga Filipino families. Ito naman. Binarningan daw po ang mga retailers. Bakit lagi retailers ang may kasalanan dito? Hindi ko maintindihan to Kasi kawawa naman the importers. Hindi pwede. linisin nyo muna yung Divisoria. Tignan ninyo kung ano nangyari dyan sa
mga lupain dyan. Binenta. Benta dyan. Binenta po Oh ng my City God. of Manila. Okay. Ha? Ano yung Binenta yun ng Divisoria Yung Market. Divisoria. Oh. Kaya tataas ang rental niyan. So, kumbaga, privatize. Real estate speculation. Hindi pa hanggang ngayon, hindi pa hinahaluka yan. Wow. Dapat siya, halukayan ng Manila yan. Mhm. Yun daw po mga retailers, binabalaan kayo ni Chalex. Mhm. Nabalaan kayo. Okay. Kasi i-report niya daw kayo Kanino? sa mga manufacturers para hindi na kayo bigyan ng paninda. Yan ang mga solusyon. Yan ang solusyon. Parang hindi Manahin niyo yan. Parang namang hindi nakatapak sa sayad sa lupa yung paan itong taong. Mahusay yung kanya solusyon. Nangangatog na yun lahat ng mga retailers. Oy, report kita sa manufacturer. Dahil mo daw manufacturer. Hindi ka nabibigyan ng paninda. Sige. Ala, we'll make you sumbong. You be scared na ha? We'll make you sumbong. We're down to this, mga Wow. kababayan ko. We're down to this. Kayo presidente ng UP yan dati. So, it has come to this. Presidente pati ng ano yan? Ng ano? Ng, ano pangalan noon? Yung, may association na associated with the Makati Business Club. Management Association of the Philippines. Makati Business Club, Management Mga ganun. Association, Men of probity. Rotary Club, Sterling Makati. credentials. Well credentialed siya. Aha. Well credentialed. Ah. Gusto ko na malaman, Mr. Secretary, ilan kaya dyan ang imported, ilan ang isusumbong mo sa manufacturer na products? Kung ilan? Mahirap ha? Kung pupunta ka sa Korea, magsusumbong ka doon, patay na. Mahigit 200 pong mga manininda sa Divisoria raw. Binigyan ng notice of violation. Ayop pa. Ano pa? Ayop. Ito quote, the department will continue to intensify its monitoring and enforcement operations, particularly during the holiday season period. We urge consumers to be vigilant and seek legitimate Philippine standard marks and import commodity clearance Panatag na dapat ang loob ninyo, mga to kababayan. ensure the safety of your family this holiday season. Close quote. Mhm. Grabe mag-press release Buong paragraph ang quote Okay. Mhm. Yan po ang nangyayari ngayon. Alam mo, sinabihan ko na yung PR nila puro dyan Pwede bang press release? i-break down mo yung sentence para mas credible naman. May ikli lang. Sa susunod na paragraph, ano ba naman ang... Bakit ka ba nagmamadaling ilagay lahat yun? Napakabait nito. Hindi. Tinuturuan mo pa sila? Hindi, Paano? lagi. Teka muna. Yung Para sa akin, dapat- Bang editor, binabasura yun. Ako hindi ako ganun eh. Sana sinabi mo, pwede ba wag na kayo mag-press release? Yan, yan. Diretso na lang. Kulang ba kayo? Ang ng ibig mo kulang? sabihin, Yes. nakausap mo yan. Kasi, 10 PR yan. Tuesday Club. 10 grupo yan, Sino ha? doon? Sino doon? Sino nakausap mo? Wala po tayo nakukuha dito sa DTI. Puro press release lang na ganito, papunta sa Divisoria. Monitoring. Eto, May the 3rd. Mr. Palengke the 3rd. Alam niyo na kung sino yung Mr. Palengke 2nd. Junior. Yung original na Mr. Palengke, wala na yan. Nanahimik Lipas muna. na eh. Eto, Mr. Palengke the 3rd. The third. Oh, dinito. Divisoria. Ano, pag the third ka na, malabo na yan, sir. Layo na. Xerox copy. Malayo na. Hindi na. Panik. Pero hindi na, press release pa eh. Tingnan mo. Ang magandang balita po, magkakaroon daw ng modernization ang Department of Agriculture. Massive modernization program. Matagal na itong dapat, long overdue. Okay. Ano daw pa? Anong imo-modernize? Ano yung ano? Ang yung plano dyan? halimbawa sa rice. Number one na observe ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang post-harvest wastage daw po ng bigas. Ang 62% lang ng bigas ang ating pinakikinabangan and the rest wastage na. After the milling na yon pera pa yung wastage do sa bukid. Okay. No, kasi yung harvesting. medyo- Ay, di ba? Maraming natatapon.
Okay. Tapos pag miniling mo, may Meron wastage pa rin. Post-milling, malaki pa rin ang Okay. wastage. Sabi niya, ano ba nangyayari dyan? Ma-solve lang natin yan. Di na natin kailangan mag-import. So ngayon daw, gagamit sila ng science and technology, ma-improve yung post-harvest. Sino sabi nito? Si Secretary Chu Laurel. Mabuti siya nagsasabi kasi kung si Sebastian yan. And then, nagsalita rin si Sebastian. Nagsalita rin? Ikaw naman, papahuli ba yun? Ganun ba? Hindi nagpapahuli, no? Hindi mo Nagpapahuli. Parang sa next to. Bago ka ng bago eh. Papahuli ba? Nagsalita rin. Nagsalita rin. Pero mas tawag dyan sa kantahan, chiwari-wari. Pero, Chua. mas maganda yung sinabi ni Secretary. Ano sinabi? Halimbawa, sabi niya, meron tayong Philippine Rice Research Institute. Yes. Nasa Nueva Ecija. Yes. Yan. Nasa Nueva Ecija. Pumunta kasi siya sa Nueva Ecija. Ayan, pumunta siya. Yes. Ay, napaka-underman daw. Okay. Alam nyo ilan ang contractual workers dyan? Job order yun. Oo. 1,500. Yes. Okay. Ang contractual workers na technical positions, pare ha. Technical positions, contractual workers. Ibig Paano sabihin ba yan? hanggang ngayon ganyan pa rin ang sitwasyon nila? Oh, yan. Wow. Many of them highly capable. Yes, Sabi tama. ni Chu Laurel. Yes, tama. So gusto niya raw i-reform yan. Right staffing ng Philippine Rice. For example lang yan. At severely undermanned, isa yan sa observation niya. In terms of permanent employees. Oo. Yes. Sa ayon naman kay Yusek Sebastian, Yan na. Oh. hopefully, Yan. ang ating harvest daw po this year, aabot ng 20 million metric tons. Ayan. Last year po ang ating harvest, 19.9 metric tons. Alam mo pare. Nag-increase na 100,000. Maganda yung Maganda announcement, di ba? Maganda. Hindi, 19.96 last year. So, nag-increase ng 40,000. Alam mo maganda yung tungkol sa wastage. Kasi talagang ganun. Pati yung sa pagkain, yun, di ba yung unli, etc. Ang dami yung wastage dyan, ha? Oo, Kaya sa mga Restaurants. buffet. Kaya yung equation, waste, production versus usage. Yun ang dapat pinagtutugmayan. Kasama doon sa usage, yung mga, Wastage. Wastage, etc. and everything. Lahat ng stage ng processing, Kung alam may pala ng waste. wastage. Oh, yes. Sayang. Tapos, pagdating pa sa kainan, marami pa rin waste. Yun. Yun ang workout. Yan ang dapat i-address talaga, di ba? Yung post-harvest facilities, processing. Well, ang sa kanya, kasama na rin siyempre yung hybrid. Hybrid. Okay lang, hybrid. Number one, yung inputs, maging efficient. Ang sinasabi ni Secretary, Senator Villar, kapag gumamit ng organic fertilizer, napakalaki ng matitipid. Ilang $billion sa fertilizer imports. Basta organic. Yung mga ganon. At marami na science ngayon dyan sa organic fertilizer. O tapos yung irrigation. Kailangan. Ayos yan. Irrigation. Dahil napabayaan Ayan, yan. since time Since the memorial. time of Marcos. Wala na po tayong ginawa. Wala pa ng bago. kahit kapirasong irrigation system, wala tayo na ito. Ay, inano pa. Nasira Nasira pa. Hindi pa na-maintain. Pura country na hirap sa tubig compared sa Thailand at sa Vietnam. Hindi natin China. nasikaso. Oo, hindi nasikaso yan. Nasikaso natin. Oh. Real estate na eh. Na-convert na eh. Na-convert na eh. Ito nga, imbitado ko, meron na namang i-inauguratein sa may, Ito, napakaganda ng picture na ginamit, no? Yung nagbibilad ng palay sa kalsada. Yan. Yan daw, ako dami yan. payat ang 20% Na wastage lost dyan, ha? Lost. Kahit na napakasinop nila wala magbilang na. at magwalis. Kasi nakita ko very, meticulous. So, ano kailangan At the end of the day, totoong drying facility. Oo. Huwag na yung mga kunyari. Ay, talagang meticulous mo magwalis. Tignan mo, buong kalsada. Ang haba. Oo.
Hindi, yun nga yung bill. Ang lawak nga nung highway na ginawa. Bill. Oo. Yung pala para merong Drying facility. Drying facility. Hindi shoulder yung pamparada, hindi. Meron na kasing model ng solar drying facility. Yes, meron. Ba't hindi mapakalat yun? Ba't hindi yun ang... Baka maliitan lang ang ganun naman dapat. More on this later. Pagbalik ng Karambola, ang oras natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Kung hindi babatiin, sino? Masamang batiin to isang matalik naming kaibigan sa Tuesday Club, yung Singing Tuesday Club, si Mark Christian Parlade, ang Managing Director ng Stratworks. Hindi ka namin binabate. So, hindi ka namin binabate, Mark. Ayaw kang batiin ni Joel. Ayaw kang batiin. No? Pero alam mo, magaling na singer to si Mark, bro. Ganun ba? Mahilig to. On the side, nagwe-wedding singer yan. Mas gagaling pa sa'yo? Hindi, mas magaling. Mahirapan siya. Pero yan ang Michael Bublé ng public relations industry. Mark Parlade, happy birthday. Yung binabanggit mo tungkol sa wedding singer, alam mo, maraming tayo, kaibigan tayo na ganyan. Hindi, si Atty. Larry Gadon, alam ko na. Si Larry nga. Si Trixie nga, rumakit din yan. Wedding singer. Uy, mahirap maging wedding talagang singer. pag-estudyante ka, lahat rarakitin. Kailangan basahin mo yung mood pati nung yung mga nandito. Kasi minsan meron nga akong kaibigan na wedding singer. Umiyak Talaga? Dahil nga, pinagsasabihan siya ng couple. Ay, hindi namin kanta yan. Parang gano'n. Mali. Hindi sila nag-usap, in other words. Ay, mali. Dapat medyo parang ka rin, tailor-made mo. Umiyak siya dahil... Malawak dapat playlist mo. Hindi, saka sinabihan siya ng babae. Ano yan? Sa iba yan. Kanta niya yan sa iba. Ay, nagkamali na kasal ang pinuntahan. Hindi yan ang team song namin. Team song ng iba yan. Patay. Yan ang patay. Yan ang comedy of errors. Ito hindi error, comedy of errors. Total revamp ng Department of Agriculture daw. Itutuloy lang natin yung mga sinasabi ni Secretary Chu Laurel. Dahil siyempre food security pa din, kahit pa paano, issue. Kahit anong sinasabi nila tungkol sa South China Sea, tungkol sa confidential funds, ICC. Wala yan. Ang concern po ng mamamayan, ayon sa survey, ay bituka pa rin. At saka under pressure siya. Kasi nung inano siya, nag-out siya, sinabihan siya ni Presidente, nasabi ko na lahat yung dapat na gagawin. Baka naman para kang yung kaibigan niyo. May marching order ka na. May marching order. Baka naman pagdating na isang taon another... Panay monitoring ka dyan. Groundbreaking o monitoring na naman tayo. Hindi, pare. May magkakaiba daw yun. Yung approach sa Pasig River. Yun. Holo society yun Hindi nyo nakukuha yun Mali tayo. Full swing na raw po ang total revamp. That's a good word. Inayunan pa to ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Okay. Kanya lang, may hinihingi po sila. Secretary, i-revamp nyo na rin po daw yung the way the department disburses yung mga support sa mga farmers. Ay mo kami alam ito. Doon kami nangyayari sa disbursement na yan. Nabigyan na nila ng yung ganyan transition team, mukhang nakapag-usap, mukhang na-briefing na siya. Totoong monitoring na to, hindi sila pumunta sa Divisoria. Okay. Wala ka naman makikita sa Divisoria. Ang makahuli-hulihan nun, ang iyong babantaan lang, yung mga retailer. Kawawang-kawawa yun. Hindi kayo kausapin namin mga manufacturer. Sige. Ang unang-una raw po, gusto mangyari na Laurel, magkaroon na rin ng irrigation system sa mga upland area.
Okay. Is that possible, Jonathan? Yung ang tawag doon, hindi, Possible. SWIFT. Oh, possible. SWIFT. Small water impounding. Yan ang tawag dyan sa yung upland. Yeah. Sa upland area. Kasi kung nagawa ng mga mountain Cordillera. provinces, yan, pwede rin gawin. Aralin nila kung paano, like sa Cordillera kasi, ginawa nila yung watershed sa ibabaw ng bundok. Kaya may puno dun sa taas. So, continuous yung water supply, doon madaloy sa baba. Kaya na-irrigating rice terraces. Pagdating dun sa baba, may pond. Okay. Yung pond, lalagyan nila din ng isda, o kaya meron ding water impounding sila for household water use. impounding household. Tapos may maliit na garden para sa gulay. So, may bigas ka, may gulay, may isda. Ito daw upland project niya, for vegetables. Yes. Okay. Mahusay. Oo. Yan ang kulang natin. At request na raw ng pera sa presidente, nirelease daw agad. Siyempre. Yan ang balita. Maliit, konti lang naman yung meron din daw siyang reform program for the coconut industry. Yan. Importante yan. Importante yan. Daming taong umaasa sa coconut industry po for livelihood. Ibalik na ninyo dun sa programa dati na naayos naman. Binalahura lang Wala na patay na lahat ng assets noon, pare. Paano yun? Saka pinag-chop. We have to start all over again. O kagaya niyan, yung tungkol dun sa coconut oil mill. Coconut oil mill, isa yan. At saka yung yung replanting. Kasi ang daming tatas-tas na Saka matanda na rin yung mga nyug natin. yung mga nyug natin. I-replace yung mga na-damage Ang estimate daw po ni Laurel, ano ba to? Chu Laurel. 10% ng ating coconut trees, wala na. Kailangan niya kasi meron tayong mga entrepreneur who are willing to go dun sa downstream yung process. Of course. At wala naman Actually, marami yung mga oil mill, kinonvert pa ni Manny Pangilinan into palm oil. Processing So, palm kailangan oil. ng investors for new oil mills. Yes. Maraming gustong ganon. Actually, you can mill small scale Yes. So, siguro pwede natin i-introduce dun sa mga farmers na sila yung mag-mill ng sarili nila kasi available na yung technology. At kikita kayo dyan. Dami nating coconut Correct. Imposibleng hindi kayo kumita Ayusin lang. Binawalang yalang yan. Ayusin lang. Yan. Saka di ba tree of life yan? Ang daming uses. Lahat. Dahon, of course, yung fruit, yung cocolumber. Lahat yung walang tapon. Yung copra. Alam mo, ang target po ng replanting, 40 million trees. Oo. Okay. Ay, 40 million trees? Dami. Magkano isang mag-nursery ka lang dyan, nursery. Kita ka na. Marami ho pagkakakitaan sa agriculture. Lalo na dyan sa coconut na yan. Kaya yan sina Charlie Avila. Matagal na to si Charlie. Parang pa ng kopong-kopong yun ng kanilang programa ayusin nila itong coconut industry. Tree of life nga ito. Tree of life. Sa bagay, meron naman si Parin Joel sinasabi. Baby steps. Kaya si MVP rin, si Manny Pangilinan. Coconut water. Hindi lang yung pati Carmen's best. Carmen. Yung kaibigan din natin si Martin ko. Si Martin, nag-ayos to set up sa summer, pero may kinmento siya sa akin, delayed na naman daw replanting dun sa may parte dun kaya di nga siya pumunta uli. Ba't ganyan? Ngayon nagkakaroon ng delay na ganyan. Dahil nga may mga mayroong mga ganun ang mga LTO. Finally, yung kuryente, perpetual problem sa summer. Finally, pagkakaproblema po ito si Secretary sa mga sinasabi niya. Hindi. Against siya sa extension ng tariff, low tariff, preferential tariff. Sa Mamoy. Patay siya dyan. Patay na. Lagot ka. Palabanin ka ng mita. Loko. Oo. Economic managers. Lagot ka. Yung economic managers. Binabalaan kita, Secretary. Baka mawalan din siya ng CF niyan. He will be held to the given record dito kasi sinabi niya, opposed siya. Opposed siya? Opposed siya. Ang kaso, hindi naman opposed yung economic team. Yun ang problema nga Hindi, maganda yung sinabi ni Secretary niya. Maganda ka lang sa confirmation hearings kasi bigyan ka ng statistics. Statistics. Oo.
Wala nang hamon. Very helpful. Hindi mo ba alam to? Wala na. Wala na hamon. Oo, Ay, naku. Atay ka dyan. Patay ka. Ang lakas ng labi dyan. Pero palagay ko naman na Corn, lalakarin pool. ng Malacanang to. Hindi, kaya na niya yan. Personal choice ni BBM to eh. Ngayon, yun daw pong kanselasyon ng trip ng presidente. Dahil daw pala doon sa mga na kidnap na seafarers. Hindi, Ano ba development doon? ganito kasi yan. Okay. There are intelligence reports Okay. na hindi umpisa lang yun. They might even, yung mga, they might even get into that COP. Dubai itself. Pwede silang puntaan doon ng mga terrorist groups. Okay. Yun ang intelligence report. Whoever gave that intelligence report to the president is another matter. Okay. Well, halimbawa pare, yung sinasabi mong totoo, na-confirm ko, na si President Marcos yung nagsabi tungkol doon sa reclamation, na sinagad nila, halimbawa ito yung present line, shoreline. Yung nag-reclaim SM, sinagad doon. Yung pero ang instruction ng galing mismo sa presidente, lagyan nyo na agwat Waterway yan. Waterway. Okay. Paano nalaman ng presidente yun? Pumunta pa siya doon or ba talaga bang pinersonal niya? Ito nabalitaan ko. May nag-report na medyo malapit sa kanya, nagsumbong. Boss, mawawala na yung boardwalk. Noong mga establishments na nag-invest na dyan. Napakalupit naman nung kanilang ginawa dyan. Reclamation. Dinikit. Di ba? Nag-invest na itong mga to eh. Dyan. Sofitel. Na ganun. Wala yung... Tapos yung likod na Sofitel, magkakaroon na rin ng building. Wala na yun. Wala ka ng view. Wala na yung kung meron konting tubig na additional expense sa kanila yun, pero madaling mabawi yun because of the value of the real estate that they can create from the reclamation. At yung medyo bumulong sa presidente na yun, meron ding investment doon. Oo. So, wag naman ganun. ito yung nakuha ko dyan. Pag pala tama, reasonable ka, pakikinggan ka. Reasonable ba yung hinihingi nila? Ba't mo naman sinangad? Di ba? Reasonable. Di ba? Magkaroon na. Lagyan mo ng waterway. Ganyan ang design sa Marina, sa Singapore. Sa Korea, ganyan sila Kahit mo mag-design. sinasagad lahat yan. Ganyan sila mag-design na. Hindi kasi ang bilangan sa real estate per square meter. Oo nga. Sayang din yun. Sayang din yun. Pero may premium pag may ngayon, view ng tubig. Pag may tubig. Di ngayon tinira sila. Tanggalin mo lahat yan. Bungkalin nyo ulit. Bungkalin nyo ulit yan. Lagyan nyo dun sa kabila. Ma-workout. Tapos ang final na word doon, sir, hindi pinupuntahan nyo dati sa Sofitel, naglalakad kayo doon. Wala na yun. Yun lang. Wala na. Yung eleksyon, kakain kayo doon sa Kakain kayo taas. doon sa taas. Wala na yan. Pag yan, pinayagan natin. Ako hindi gusto kong pumanik doon eh. Sa kumain si UB. Hindi ako pinapasok. Ako gano'n. Exclusive. Kilala ko yung. Yan. Well, alam ko yung pangalan, pero hindi ko siya kilala pa. Hindi lang yun. Naalala mo nung araw may driving range doon. Papaluin mo yung... Yan yung likod ng Film Papupunta Palace. sa dagat. Yung naging na-develop na yan, yung area na yung katabi ng Sofitel, ang naging pasyalan na yan. Pasyalan talaga yan. Biro may sisirain mong yun. Tapos papunta ka pa doon sa Coconut Palace lahat. Mawala lahat yun. Sayang. Sayang. Mabuti. Lagyan naman natin ng konting di ba? Urban planning yung yung pag-reclamation. Ayan. Hinihingi natin. May important development daw doon sa 17 pong seamen na nakidnap nitong mga Houthi. Although hindi naman sinabi ng palasyo kung ano yun. Okay. Ang desisyon niya raw, wag na lang lumakad. Baka palayain na sila eh. Ah. At magpapadala ng high-powered team. Iran ang pupuntahan. Ibig sabihin, napuntirya nila kung sino itong mga Houthi na ito. Well, backed up sila talaga. Back up sila ng Iran. Ngayon, ang magdi-deliver ng speech ng presidente ay si Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Very good. So, siya po ang... Huwag kang...
What? Hindi mo talaga, may ibig sabihin eh. Dito papasok, dito papasok yung kaibigan mo. Sino? Huwag magpapana. Huwag magpapan. Pumalakpak. Baka may mabigla eh. Pumalakpak. Baka may mabigla. O kaya yung gumaganon. Okay. At may humingi daw po ng tulong, balita ito, ang ating gobyerno sa mga ibang international organizations like the Yes. Red Crescent Yes. and the Red Cross. Ayan kasi malamang pakinggan eh. Papakinggan niya. Instead yung mga government. So, yung well-represented naman tayo, nandun si Secretary Loizaga. So, Hindi. solved na yan. Well, Hindi. At saka, Most traveled dyan eh. saka maraming Sanay na sanay na. for the first time, may mga ibang mga participants aside from environment group. Okay. Kagaya, CEOs, mga ganun. doon sa, hindi, saka sa COP ngayon, nagkaroon ng health component, yung tungkol sa climate change. So, kaya nandun si Secretary Herbosa. Nandun din. Anong impact ng climate change sa pagdating sa health services, etc. and everything. Hindi nila sinama si Chalex. Nasa Nagmo-monitor palengke. pare. Mas importante yung monitoring sa Nasa palengke, ano pa kayo? Busy siya. Kasi po, may malaki ang kinalaman ng world trade dyan sa climate change. Tapos na siya dyan. Ha? Tapos na. Nagawa na niya eh. RCEP, kung ano-ano ng ginawa. Agenda. At saka mayroon siyang action plan. Action plan. Logistics. Ayun. Action plan. Napaka-specific. At least may word na action doon sa plano. Ang mahirap, plano lang. Hindi, walang word na Mali action naman kayo lang. Maganda yun. Maganda kinalaman nun. Which reminds me, dahil napanggit mo si Most Traveled, siya pala yung subject na pinag-uusapan nung sanction remarks ng SMNI. Alam niyo ba yun? So, programa 1.8 billion daw, ang sabi ng SMNI host ng show, galing daw sa isang empleyado sa Senado, yung information. I actually didn't say it that way. Paano sabi niya? Pinagtsagaan ko talagang panoorin. May transcript pa ako. Nagkataon, programa nilang laban sa masa or something like that. Ang anchors noon, si former USEC Lorraine Badoy, tsaka si former NPA rebel ka Jeffrey Celis, also known as Ka Eric. So, ang ini-interview nila, kasi yung subject nila was yung travel na umabot daw ng 1.1 billion na costs ni Secretary Loizaga. So, ang ini-interview nila was si former Secretary Greco Belgica. Oo. Okay. Sa corruption? Correct. Presidential anti-corruption. Sa PACC, correct. So habang ini-interview siya, on that matter, may pumasok na 2 text message. One from an unidentified number lang, hindi niya kilala. And then another from his source na dati na niyang ginagamit nung nandun pa siya, na parang intel officer siya sa NPA before. So sabi niya, then nagkatugma yung information na dumating, binanggit niya, tinanong niya, totoo kayong something like 1.8 billion daw ba ang traveling expenses ni Speaker Romualdez. So he phrased it as a question. Parang yes. And it wasn't even the primary issue of the interview. Sumagot ngayon si Yusek Lorraine, how do you spend 1.8 billion? So yung exchange na yun yung buong kinagagalit ng Kongreso. So once you hear it like that, sabi ko, wait, what? Yun na pala yun? Okay, so nag-hearing sila. Much ado, parang ganon. So making a mountain. Totoo yan, out of an anthill. Mas maliit yun kaysa molehill eh. Okay. So, ang notable para sa akin during the course of the hearings, may mga mistakes yung kongresista natin. But first we understand, yung reaction anong nila. mistake nila? Dininay nila ng counsel si Ka Eric. Sense of the house lang yan eh. Paano magkaka-mistake yun? May mga sense pala sila. Sense of the house. Hindi, nagagalit tsaka sa sila. dami-dami ng istorya tungkol sa members ng house.
Bakit ito napaka super special? Shortly after nga, bunga yan ng privilege speech ni Congressman J.J. Suarez. Tama ba? O, ng Quezon, di ba? JJ Danilo. Hindi, JJ. Yung anak. Anak na to. Dating governor. Hindi, si Lagman din. Nag-speech tungkol dyan. Yes. Pero ang punterian mga ni kaliwa, Kong speech din. was primarily because it was SMNI na nag-air nung remarks ni Presidente Duterte about them, or at least yung Makabayan Bloc, and in particular one of the congressmen. So ang main topic pala doon tungkol sa kay Most Travel. Dun sa programa, pero nabanggit nga si Speaker at yung kanyang supposedly yung budget. So hindi siya talaga topic. Hindi siya yung main topic. Kumbaga, hindi siya pinagplanuhan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Sige. Ano yan? On the side lang? On the side lang? But they made him apologize. Gusto ko, hindi ako superstar. Ang issue sa akin, on the side lang. Gusto ko, akong main topic. Nauna pa sa akin si Most Travel. Nauna pa si Most Travel. Ngayon, naiintindihan ko yung inis ng Congress. Kasi, alam mo naman, maangas talaga itong yung anchors dito. Yung dalawa. Oo. And we know na marami silang nasaktan. Actually, from the very start, napaka-controversial ang dalawa. Very, very controversial sila. Pero on the other end naman, dininay nila ng right to counsel si Mr. Celis. Nabawal yun. Kasi tinignan ko yung rules on hearings, on inquiries in aid of legislation. And Section 13 is very specific na kapag yung purpose, yung reason kung bakit natawag yung inquiry, entitled to counsel ka. Okay. Humingi si Mr. Celis ng counsel. Okay. Several times. Noong una, sabi niya, please be guided by yung sinabi ng lawyers ng SMNI. Dininay siya, sabi, hindi sila yung abogado mo because they said they're defending SMNI and not you, the anchors. Okay. So sabi niya, kasi pinipilit siyang i-reveal yung source niya. Sabi niya yung text na nag-text sa kanya. Kung sino daw yung isang yon na nag-text. And eventually, kakapilit sa kanya despite the fact that he wanted counsel na dahan-dahan lumabas. One, yung gender, lalaki daw. Two, na empleyado ng Congress, and as it turns out, sabi niya, hindi sa House, so it was the Senate. Naging meron ganyan na na contest doon sa Eat Bulaga. Eat Bulaga? Ano ba to? Lalaki? Ayan, parang guessing game. Nakakain ba yan? Pwede. Pwede. Lalong masama. Na-intriga ka pa. Grabe pala yan. Hindi, bakit why are we spending much time legislative hours on such a silly matter? Boss, pinag-uusapan po ngayon yung inflation. Baka nakakalimutan nyo, yan pa rin ang problema natin. Hindi pa tayo nakakatakas. Not only that, pwede namang ilabas yung defense. Pwede nilang sabihin, hindi. Ang kinastos ni Speaker was only 4.3 million. Not 1.8 billion. Yung 4.3 million po, although sa tingin nyo malaking halaga yun, kapag malaki ang contingent mo, payat yun. Saka hihiring niyo dito, malulusutan tayo ng tarif ng mita. Ayan. Saka hihiring. Ito, may bumabanat na po kay Secretary Laurel. Yan na. British Chamber of Commerce and Industry. Yari na siya. Ano ang kanilang banat? There will be a shortage. Kailangan daw i-extend yung preferential tariff sa pork. Kasi yun daw British pork has made inroads in the Philippines. Nakita mo na. Tapos ngayon biglang itataas nyo na naman ang tariff. Taasan naman ng gulok niyang si Marlene Ronquillo. At nakatulong daw po sa food security ng Pilipinas yung British pork. Nakatulong. Sama ng British pork. Okay. You can actually recite Shakespeare pagkatapos ng kumain niya. Humarap na raw sila sa Tariff Commission para ma-extend dyan. Patay na tayo. At in favor daw ang economic team dyan. Ayan na po, may endorsement. 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 Nasa Tariff Commission, lalabas na ang Tariff Commission.
Bakit nagsasalita pa to si Secretary Chu na against siya dyan? Mali naman siya dyan. Baka makahabol eh. Baka kayo. So magkakaroon pa nga daw as a matter of fact ng Philippine-British meat import mission. Naku. Papunta ng Great Britain. May mission Oo. para bumili ng baboy. Alam mo kung ano yung Para bumili vision? ng baboy. Mission? Di ba? Tinignan ko yung definition. Kasi noon, di ba yun yung napagkasunduan noon with the US? Mission. Nung pinag-uusapan yung access to US base, to Philippine bases, Okay. ang pinangako ng umihingi siya ng equal ng favored nation status Si Chaleco. experts natin. Di siya pinansin, sinabihan siya that's off the table. Okay. Pero pinangakuan sila ng trade mission. Darating na raw yan from the US. Please be advised. That is the trade. Ano ngayon ang trade mission? They will send a group of Tom people. Cruise! Mission impossible. Impossible. Hindi malayong mangyari yun. Malayo. Kasi ano ba ang trade mission? Pupunta sila dito to establish contacts. Ayan, di ba? What an inroad. So, may established contacts para daw, in the event that there are investors, meron silang mapagtatanungan. Ayan. So, dati wala? Anong ginagawa nito si Chalex? Akala ko bang siya ang in charge dyan. Meron siyang one-stop shop. Ito daw po British, Philippine-British trade mission papunta England. 50 delegates. So Philippines ang nagpadala ng trade mission. Magpapadala 50 delegates. Grabe. Dahil sobrang kailangan natin ng imported pork. From Britain. Kaya kailangan ng 50-man delegation. Lalo na baka makahabol habang mura pa yung tarik. 50 delegates na yun. 50? 50. From where? From DTI or from the economic team? Mission from importers, I don't know, from whoever wants to join. So, dun sa mga nag-aambisyon na maging well-traveled. Pagbabalik ang Karambola, ang oras natin, 9:01 ng umaga. Karambola! DWIZ.